yung Yerba Buena na yan, nakitaan natin na sa study, sa pain reliever. Ito yung Carmona retusa. Ano naman po ang benefits? Anti-colic, anti-spasmodic. Ibig sabihin, pag kinakabagan ka, marami kang gas. Ano pong pangalan nitong halaman na ito? Acapulco. So, Lalo ito pagka po. yung medyo makapal na yung kanyang for example, mabuni. Pwede na ipang pakuluan, pampaligo. Oo, tapos pwedeng gawin nilang ointment. Ano ang gamit ng sambong? Diuretic, pampaihi sa UTI, pampatunaw ng bato sa kidney. Banaba. Panaba, this is very good. Yung colossolic acid niya, nakikita nila sa diabetes, sa pag-ihi. Nilalagay yan sa tsaa, nilalagay sa pangligo ng bagong panganak, sa pangligo ng kagagaling lang sa sakit, sa mga bata. Kung maniniwala tayo sa halamang gamot, mapapababa natin yung cost ng mga Western medicine. Dahil hindi lahat ng tao sa Pilipinas can afford to buy those medicine, lalo na kung maintenance medicine na yan. Ito na po yung sinasabi ni Doc na natural pain reliever. Ano pong tawag ulit, Doc, sa halaman na ito? Yerba Buena. Yan, ito yung Yerba Buena. It's a natural pain reliever. Ayan. No? At may study yan, at may dosing yan. So, hindi porket naglaga ka, yun na yun. Hindi po. May study yan, may proper dose yan, kung ilan kailangan mong ilagay sa isang kapsula, paano ang tamang pag-process, paano binibigay, ay very good po. Apo. As a Ito pain po bang reliever. pain reliever na ito walang side effect na nakakasira ng liver? Doon sa aming study, sa nabasa ko, wala. Nice. Kasi yung Yerba Buena na yan, nakitaan natin na sa study, no, as a medicine, is a pain reliever. So meron na tayong natural pain reliever. Kung masakit ang kalamnan mo, masakit ang katawan mo, dahil sa nabugbog siguro sa isang pagkakataon, sa isang aksidente, pwedeng gamitin yung Yerba Buena, is a medicine. Kagaya ng, for example, nagpabunot ka ng ipin, nanganak ka, post-operative pain, pwedeng gamitin yung Yerba Buena. So isang malaking opportunity yan, no, for our farmers. At speaking of pain, masakit na tuhod namin, kaya tayo na kami. Ako, aray. Hindi ako makabalik. Wow, very good, Daddy. So, Sir Patrick, ito naman, ano ang tawag dito? Okay, ito yung Carmona retusa. Carmona Retusa. retusa. Ito yung tawagin ni Chaang Gubat. Chaang Gubat. Or Fukien tea. Nako, Oh, mahirap. yan, yung Fukien tea. Chinese. Sabi sabihin, iniinom siya, Haha. no, as a tsaa. Aha. Kaya nga, Chaang Gubat. Yeah. Fukien tea. Fukien. Fukien. Ayan, Para yan iba yan. yung tunog. Ano naman po ang benefits ng pagkain Okay. nito? Inom. So sabi nga, nagsimula yan na patsaa-tsaa lang, di ba? Pero ang pinakamagandang medicinal value na nakita dito, anti-colic, anti-spasmodic. Ibig sabihin, pag kinakabagan ka, marami kang gas at masakit ang tiyan mo, umiinom ang mga tao nito. Ayan. Now, since it's a medicine, so 500 milligram yan. Hanggat sa mawala yung sakit mo, you have to take it one tablet. I see. So, sa pag-process nyo, naging tablet or capsule? Actually, basta pinag-aralan niya ng UP Manila, no, lahat tablet form. Tablet form. Oo, but prerogative na siguro ng mga marketing company if they want you to do the tablet or the capsule. Capsule. Ang kagandahan kasi ng capsule, ilalagay mo lang siya dun sa veggie cup. Mas madali yung Oo, powder. di ba? So yung tablet naman, syempre hahalo mo pa ng starch yan, di ba? So may mga excipient, May no, kung tawagin. pang-bonding. Oo, para magdikit-dikit yung Yeah. yung mga plant material. And then, yun, kasi siyempre pagka nasa bottle yan, nagbubungguan yung mga tablets, so may tendency na mag-break, di ba? So parang akala mo luma, pero hindi pala. Oh, so, Ngayon po ba available na to in capsule sa inyo? sa mga ZDOH Pitak, no, they have this tablet of Tablets, Chaang Gubat. No? But of course, nakikita ko, alam mo market nito, Jay. Ito ho, tingnan nyo, no? Pagka ito, binigay nyo sa mga hayop na alaga natin, mga pet, no? Kahit nasabing pang pigyan or aso, pusa, no? So pag kinain nila yan, okay? So ang lasa nito, very swabe lang. Kakainin ko nga. Oh. Sige, galing naman sa ano eh. Di naman mapait, di naman Wala, mapait. anything, di ba? Oh, very smooth, no? Oh, sa mga pet,
ang pinaka-purpose niya is really di ba, minsan nagkakasakit sila, may mga intestinal flu, intestinal problem, kasi doon na sila kumakain minsan sa lupa, di ba, or napabayaan sa something like that. Sobrang sa cat food. So pag sinasama mo yan doon sa mga pellets nila sa pagkain nila, so ang nangyayari is even to anti-parasitic. Okay, so ginagamot niya yung intestinal system digestive system ng mga pet. Taking this every day, sino ba magkakasakit pag daily mo For prevention na rin siya. Prevention. Diba? Lalo kung wala, ang hirap kasi ng hospitalization. Andyan naman sila, willing naman, of course, kaya nandiyan sila to help people na lalo may sakit eh. Pero kung regular na malakas ang katawan natin, diba? Sa palagay mo, pupunta ka sa pag mga emergency cases na lang talaga. Ayan. So, para dun sa tuwing hapon nangangati, yung mga masiselang party nyo kung may buni, ito daw po, Sir Patrick, ay magandang gamot, anti-punggal. Anti-punggal, yes. Ano pong pangalan nitong halaman na ito? Acapulco. Acapulco. At ito ba endemic, local ba sa Pilipinas? Local lang. Yan. Tapos basically nandiyan na sa mga paligid yan. Yan. No? So maraming nakakaalam na ito dahil ito yung distinct niya, yung kanyang flower. Diba? And then malapad yung mga dahon, parang bayabas nga, diba? Parang bayabas. Oh. So paano nila makukuha yung potency nito para ipahid sa kanilang mga hadhad, buni, alipunga? Usually parang bayabas, diba? Inano lang, tinatagtag lang. O dinidigdig lang, and then from the extracts, yun na yung pahid nila. But of course, yung iba naman, ginagawa, nilalagayan, from that pinaglagaan, yun ang panglanggas. Nilalanggas. Ayan. Lalo pagka yung medyo makapal na yung kanyang for example, o yung mga buni. Pwede na ipangpakuluan, pampaligo. Oo, tapos pwedeng gawin nilang ointment, di ba? Iluto sa oil. Iluto sa oil. So yun ang gagawin nila para lumabas yung... Marami pong mga processing na pwedeng gawin dito. Pinaka-basic, didikdigin, pwede na ipahid or pakuluan, ipanglanggas. Ano naman po ang benefits sa malunggay? Ang malunggay, of course, bilang isang doktor, ito ay nagpapadami ng gatas ng ina. Merong itong maraming vitamins and minerals, pampaganda ng dugo, no? At of course, pampalakas din yan ng buto. May calcium pa rin yan sa loob. Ang isang dahon ng malunggay ay maraming component. No, ito ginagamit anti-cancer, pampaganda ng blood, sa anemia, pampalakas ng katawan, at sa mga nanay, kapag nagpapasuso na, pamparami ng gatas. So ngayon, kung iisa-isahin natin ang magandang nabibigay ng malunggay, kakaiba ang malunggay sa Pilipinas. Kaya nga ito ay tinawag na superfood. Dok, anong gamit ng sambong? Diuretic, pampaihi sa UTI, pampatunaw ng bato sa kidney. Meron na po tayong mga kilalang brands. Ayan. At ito po ay nirereseta ng mga doktor. Ayan. Paano po gagamitin ito? Ito ay nilalaga, pero ngayon, ginagawang gamot. So, meron tong dosing, tapos iniinom para pangtulong para malusaw o matunaw ang kidney stone, para gumaling ang urinary tract infection kasama ng antibiotic, umiinom ng sambong. Doon sa mga babae na nag-accumulate ng water before the period, 'di ba? Parang namamanas sila. Ito umiinom sila para nakakaihi ng maayos. Nilalabas yung excess water. Pag sinilang interview natin doon sa ating plot with Yerba Buena, these are all peppermint. No? Ito yun. So, ang ginagawa namin, para regular yung aming harvesting, no? So, kumukuha kami ng mga plant materials doon, yung cuttings ng stem, and then we put it here. Dito kayo magpapaugat. So, dito kami nagpapaugat. Yan, nakita mo, once na maganda na yung ugat niya, very stable na yan, tatay mo na, dadami yan. Kapag ganito, pwede na siyang i-replant sa direkta sa soil. Kaya nakita mo yung mga plant doon, may mga butas-butas na. So after the harvest, so ito naman yung kasunod, tataniman mo.
Although mag-grow pa rin doon sa dating plant, but still, we have to plant another one. Yeah. New one. So ito yung ginagamit namin. Ito yung And system na aquaponics. ginagamit ko dito, aquaponics. Aquaponics naman. So may tubig sa ilalim, tapos yung... Asan na yung mga isda ninyo? Andito. Nasa kabilang side. Oo. Banaba. Banaba. That is Lagestromia speciosa. Yan ang kanyang scientific name. Alam mo kasi yung Lagestromia, sa ibang bansa, pinag-aralan na yan. Very specific yung kanilang clinical study dyan. Wherein these leaves contains what we call corosolic acid. No? Ano ang gamit ng banaba? Panaba, you know, this is very good. Yung colosolic acid niya, nakikita nila sa diabetes, sa pag-ihi. Yan ang banaba. Yan ang No? pwede natin magamit. Oo, pero pag dito sa aming probinsya, nilalagay yan sa tsaa, nilalagay sa pangligo ng bagong panganak, sa pangligo ng kagagaling lang sa sakit, sa mga bata. Ay, napakabango. Yeah, basic na basic pwede nilang magamit. Pero mas naging potent dahil ipinaprocess na ninyo. Yes, pinaprocess ng tama para hindi mo natatanggal yung mga components sa loob ng dahon. Pagkatapos pinag-aaralan ng tama. Di ba, pagpasok mo sa farm, ang nag-welcome sa iyo ay yerba buena, citronella, lagundi, malunggay, banaba. Yeah. Ano ang benefit? Bilang isang doktor, alam mo, dalawa yung nakikita kong benefit eh. Unang-una, benepisyo sa tao, sa kalusugan nila. Tapos sa environment, ano ba ang kinakalaban natin ngayon na climate change? Kaya may dengue, kaya may COVID, because may climate change. No? We heal the earth by planting trees. And this is what we are doing. Yeah. Planting thousands and thousands of trees. And beneficial for the people po. Ano? Oo. And sa mga doktor, medical sa field. medical field. Therapeutic, yes, nandiyan yan. But now is the time for healing. Yes. And healing, it comes from something that's natural, something that's God-given. From nature. That has to be studied, and the doctors are doing this. Sabi nila, doktora, hindi ba ayaw ng mga doktor ng herbal? Hindi po, nagkakamali kayo. For as long as well-studied, may papel, may documents, sakita natin, nakakatulong sa tao, ang doktor, we do no harm. Yan ang sinumpaan namin na tungkulin namin, ano? Saan ba galing ang mga gamot? Di ba sa halaman? Ayan. So ngayon, babalik na tayo. No? Kaya napakagandang perspektibo Tama po. sa lahat ng tao. Yeah. Bakit hindi natin payamanin itong halamang gamot? Dahil ang unang mga matutulungan natin are rural farmers. Yung mga mahihirap nating mga kababayan na talagang sa lupa lang umaasa para magkaroon ng income.